umpisahan na muna ho natin ito kay BP Sara nung ano yung hindi natin natapos kagabi kaninang umaga. Ano ho, ayan. No? Meron po kasing meron hong tawag dito, ayan, merong gustong sabihin si Sara Duterte o ang ating Vice Presidente kung paano daw po, mga kababayan, kung paano ma-sosolusyonan yung flood, yung pagbaha sa ating bayan. Eh sabi naman po ni Atty. Claire Castro, yun naman pala meron kang meron kang master plan or kung whatever, may iniisip ka na solusyon para sa pagbaha. Eh sabihin mo na yan agad. Since dalawa naman kayo ni Baste Duterte, no? Since dalawa naman kayo ni Baste Duterte na nandyan sa ICC, sa The Hague, ibulong mo na kay Baste Duterte kung ano yung master plan mo para sa flood control. Para naman yung bayan ninyo, Madam Vice Presidente, hindi nagrereklamo si pambansang nanay survivor na lagi daw pumbaha dyan sa Davao. No, akala namin talaga dagat. Mukhang dagat Hindi ho mukhang Davao. Uy, dagat. Wow, dagat. Ano siguro dapat daw gawin nila yung ginagawa ni Vice Presidente, umikot ako ng umikot sa iba't ibang Filipino communities around the world. Ano ba? Idadamay pa yata ang ating presidente. Idadamay pa yata yung ibang mga government officials na hindi naman po pala libot, na hindi po pala lakwat siya, mga bossing. Alam namin kung ano po ang ginagawa ninyo diyan sa pag-iikot ninyo. Di ba, Chay Chair? Ibinulong ho sa akin ni Chay Chair yan. Sabi ni Chay Chair, Mark, alam mo ba kung bakit umiikot si Vice Presidente? No? Dahil unang-una, humahanap sila ng bansa na natatanggap doon sa kanilang airpot sa kanilang tatay upang yung interim release ay matuloy na. Di ba nga si Pulong, yung bakasyon ni Boss Pulong, grabe, ilang bansa yun? 16 na bansa, iniikot ni Pulong. At mukhang wala pa din ho yata na nakuhang bansa na tatanggap doon sa kanilang tatay. Pangalawa, maagang pangangampanya. Di ba? Naku, hanggat nakakulong ang ating ama, hanggat nakakulong si dating Pangulong Duterte, ikutin na natin. At nang sa ganon, makumbinsi ko sila na ilalabas ko ang aking ama kapag ako ay naging presidente. Di ba, Senron? Ganyan yung mga estilo. Baka nga ho, mga bossing, gusto pang manatili ng Vice Presidente ang kanyang ama doon sa loob ng kulungan. Bakit ho? Kapag lumabas yan, wala na yung naratibo nila na plano nila na mag-aala Ninoy Aquino daw ho ang dating Pangulo. Di ba? Kaya pansin ko, mga kababayan, konektado ito doon sa mga galawan ni Kopman. Konektado ito doon sa mga strategy ni Kopman, no? Kung ano-ano ho ang inuuna, kesyo tanggalin daw po, kesyo i-disqualify daw ho yung mga judges. Imbis na sagutin yung depensa. Lalo tatagal yan. Baka para mas mahaba yung magagamit nila yung pagkakaaresto. No? Yung pagkakaaresto o yung pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte. Hindi po walang kinalaman yan doon sa flood control. Walang kinalaman yan pag-iikot ng Vice Presidente sa solusyon ng bansa. Yan ay maagang pangangampanya. At dahil po doon sa bring him home nila, mga kababayan, tuturuan nyo pa ang ating presidente na maging lakwatsero. Kada lumalabas po, mga bossing, kada lumalabas, mga kababayan, ang Pangulo, laging trabaho lang naman po ang ginagawa niyan. Huwag nyo nang idamay kung maaari. Di ba? Okay na yung kayo na lang yung lakwatsero. Biruin nyo, buong pamilya ninyo nandyan habang yung Davao ninyo ay binabaha. Bahado sa Davao. Di ba? Tapos isa pa nga sa sinabi ng ating Vice Presidente na ang dahilan daw po kung bakit tuloy-tuloy ang pagbaha, mga kababayan, kulang daw sa pondo yung Davao. Kulang daw sa pondo yung Davao, mga bossing,
Kaya patuloy ang pagbaha. Anak ng tinoplak. Halos 51 bilyones na ho yung yung naipondo ng dating Pangulong Duterte kay Pulong Duterte, di ba? Nung panahon nila. Kulang pa din. Ano ba naman yan? Nahihirapan na din ho silang ipaliwanag ito. Bakit daw ho, mga kababayan? Bakit daw 51 million? Yung pondo, baha pa din daw ho. Nagagalit si Rempilio. Nonsense. Fake news. Sara, fake news ka daw, bakit? Si Sara pinapakita natin At yan yung sinabi ng Vice Presidente. Tapos sasabihin mo, fake news ang Vice Presidente. Lahat po ng ating tinatapik, lahat po ng ating ginagawang content, mga kababayan, hango lang po. No? Doon sa kanilang mga sinabi. Hango lang po doon sa mga mainstream media na mga news, mga bossing. No, hindi ho tayo kagaya nung mga ibang DDS vloggers gumagawa ng kanilang sariling balita. Meron pa nga anak ng putek na yan. Ayan hindi ako nagmura anak ng putek sabi ko. Meron pa nga sa mga DDS vloggers Sabi, wag na kayong makinig dyan sa mainstream media. Kami na ang bagong mainstream media. Anak ng tinokla. Biglang naging mainstream media. No? Tayong mga vlogger, magkukomento lang tayo doon sa mga balita. Huwag tayong mangangarap na kami o tayo ang mainstream media. Matandang vlogger yun Yung nagsabi noon. Sabi ni Lambert Manalo, 51 billion, nasaan na? Correct. Tapos sasabihin ng Vice Presidente, kulang ang pondo ng flood control project sa Davao. Meron akong master plan, etc. Nag-alok umano ng master plan ang Vice Presidente. Ayan baka sabihin nyo, fake news din yan. Mismong galing ho yan sa ABS-CBN News. Di ba? BP Sara nag-alok umano ng flood control master plan. Meron pang ganun. Nandito si Marcoleta. Shoutout sa iyo, Marcoleta. BP the Explorer World Tour. Shout out kay Marcoleta. Mamaya natin pag-uusapan ho yan, mga bossing. Ngayon, sinasabi ng mga ito, ang pakalat ng mga ito, sila daw ho ay mga simpleng tao. Ano po? Sila daw ho ay mga simpleng nilalang lang daw ho, no? Yung mga paawa. Pero, mga kababayan hindi ho talaga nagtutugma sa kanila Yung sinasabi nilang simpleng tao, mahirap lang ako, kesyo daw ho ang dating Pangulo pagkatapos niya daw maging presidente